Eto't dumating na naman po tayo sa itinakdang panahon na ipinaubaya at pinagkaloob sa atin ng Panginoon upang tayo po ay muling magsama-sama. Though tayo po ay physically hiwa-hiwalay, pero sa atin pong mga puso't isipan, tayo po ay may pagnanais na tayo po ay magsama-sama, na atin pong nabigyan ng papuri ang ating Panginoong Diyos na pinaglilingkuran sa pamagitan po ng ginagawa nating patuloy na pag-aaral ng kanyang mga banal na salita. Kaya nga po, muli po akong lubos na nagpapasalamat na patuloy niyong sinasamahan ng inyong abang kapatid sa Panginoong Kristo sa atin pong gagawing pag-aaral ng kanyang mga banal na salita. Tayo po ay manalangin. Let us pray. Kabanal-banalan po namin Diyos, muli pong nagpapasalamat sa iyong pinagkaloob na panahon at pagkakataon. At ngayon po ay muli po kaming haharap sa inyong banal na luklukan at patuloy niyong tanggapin ang aming gagawing paglilingkod. At upang mangyari po yun, ay patuloy naming pinagsusumamo na patuloy kaming tingnan sa katwiran ng ating Panginoong Kristo upang ang aming gagawin ay maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Ang patuloy na liwanag na nagmumula sa Santong Espiritu, ang siya naming maranasan at amin pong matuklasan hindi lang ang liwanag, kundi ang mga aral na aming mapupulot ay amin pong pakanaisin na makita sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa pagding sa dalangin. Ihiling ko po ang lahat alang-alang sa pangalan ng Panginoong Kristo na siya na yung tagapagligtas. Amen. Ayan! Muli nagpapasalamat po ako sa inyong presensya, mga minamahal kong kapatid. At tayo po hindi na magpapaligoy-ligoy pa sapagkat maya-maya after nito ay tayo po'y pasok sa ating programang pag-aralan natin. Ano ho? Kaya eto na tayo. Pumasok na naman po tayo sa panibagong sanlinggo na atin pong pag-aaralan muli ang panibagong paksa na may kinalaman nga po sa aklat ni Propeta Isaias. At ngayon po, pamagat po ng ating, nasa lesson 8 na po tayo, ibig sabihin 8 weeks na po ang nakalipas, no? Mula nung tayo pag-aralan natin itong quarter na ito. So, bali 5 linggo na lang ulit. Patapos na naman agad ang first quarter. Okay, comfort my people. Okay? Yan po ang pamagat ng ating sanlinggong pag-aaralan. Comfort my people. At ang atin pong pinakapusong talata para sa atin pong sanlinggong pag-aaralan ay nasa Isaiah Kapitulo 40, talatang 9. O Isaiah chapter 40, verse 9. Ito po ang ating matutunghayan. Isaiah chapter 40 verse 9. Ang sabi po ay ganito: Umakyat ka sa tuktok ng bundok o Sion. Magandang balita ay iyong ipahayag, o Jerusalem. Sumigaw ka at huwag kang matakot. Sabihin mo sa mga lungsod ng Huda, narito ang iyong Diyos. So yun po ang pinakapusong talata ng ating pag-aaral o pag-aaralan para po sa isang linggong ito. Ang focus, mga kapatid, focus po ng ating sanlinggong pag-uusap ay may kinalaman sa kumbagay advance na pangako. Tingnan nyo kasi hindi pa nga nangyayari, sinasabi na ng Panginoon kung anong daranasin ng kanyang bayan. At yun yung pag-aralan natin nung mga nakaraang linggo. Kahit na ito pong last week ay atin na pong nabanggit din na bagamat sa panahon ni Haring Hezekiah ay hindi pinahintulutan ng Diyos hindi pinahintulutan ng Diyos na sa panahon niya sila ay mabihag ng ibang bansa katulad ng Assyria, pero nakita po natin na ang Kingdom of Judah o yung Southern Kingdom ay alam po natin na nabihag ito ng Babylonia. At again, bagamat hindi pa nangyayari ng panahong ito ang kanilang pagkabihag, ay sinabi na sila ay mabibihag. So advance na sinabi na sila ay mabibihag. But at the same time, advance ding sinabi na na sa kanilang pagkabihag, sila rin naman ay makakaranas pa rin ng kalayaan. Kaya yun po ang atin pong pag-aaralan. Doon po nakapaloob ang ating pag-aaral sa loob ng sanlinggong ito. Comfort my people. Bakit mabibigyan ng kapanatagan? Kasi nga, bagamat, ulitin natin, papahintulot na sila ay mabibihag, pero hindi habang panahon na sila ay
mananatiling bihag ng ibang bansa. Ang ating nga pong titingnan sa konteksto ng ating pag-aaral na ito at sa katuparan ng hula, ay alam po natin yung tinutukoy nitong paksang ito ay yung pagkabihag ng Southern Kingdom sa kaharian ng Babylonia sa loob ng 70 taon. So at least yan po, alam na po natin yung backgrounder, no? Kaya punta po tayo dito sa atin pong pinaka-leksyon para po sa gabing ito. Comfort for the future. Bakit po ganito ang pamagat? No? Comfort, kumbaga kapanatagan, o sabihin na natin kapayapaan, okay? Katiwasayan, para saan? Para sa hinaharap. Ano po ba ang sinasabi dito sa Isaiah chapter 40 verses 1 and 2? Yan po ang pinapabasa sa atin. Isaiah kapitulo 40, mga talatang 1 at 2. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa mga taga-Jerusalem, tapos na ang kanilang pagdurusa, sapagkat nabayaran na nila ng lubos ang kasalanang ginawa nila sa akin. So, ito po yung mga pananalitang binanggit ng Panginoon dito po sa Isaiah chapter 40 verses 1 and 2. Tingnan po natin ang paliwanag ng ating lesson. Sabi po dito, ano daw po ba yung parusa na binabanggit dito? Sabi sa English, God comforts His people. Their time of punishment has finally ended. What punishment is that? Yung panahon ng parusa sa kanila ay natapos na. Ano daw po ba yung mga punishment na yon? Ano ba yung mga kaparusahan na yon na binabanggit dyan? Dito, there are many answers. Marami daw po, hindi lang isang sagot. There are many answers to this question. There was the punishment administered by Assyria, the wrath of God's anger. Yan po yung nasa Isaiah chapter 10. Okay? From which God delivered Judah by destroying Sennacherib army in 701 BC. Napag-aralan po natin yan, last week lang. Okay? Last week lang na hindi nga hindi nga inallowed ng Panginoon na masakop ng Assyrian army sa panguna ni Haring Sennacherib ang Jerusalem, at nabasa po natin isang gabi 185,000 ang pinatay ng isang anghel pa lang, isang anghel pa lang ng Diyos, kasi singular lang Napansin ko po talaga, hindi angels kundi anghel lang. So, isang anghela ng Diyos ang pumatay sa 185,000. Okay? Na Assyrian army. At muli, balikan na lang yung ating lesson last week. So, pinakita po yan, At yan nga po dahil nangyari kailan? 701 BC. At yan din ay matatagpuan natin ayon sa Isaiah chapter 37. So, dito, there was the punishment administered by Babylon, which would carry away goods and people from Judah, because Hezekiah had displayed his wealth to the messengers from Merodach Baladan. Yan po yung nasa Isaiah chapter 39. Opo, last week din po nating lesson yan. Isa sa mga punishment o pagpaparusa ng Panginoon sa bansang Huda ay yung alin po? Yung dinala ng mga taga-Babylonia. Alin po? Lahat ng mga tinatangkilik. Okay? Na mga bagay-bagay na ipinakita Pinakita ni Hezekiah doon sa mga tawag dito, opisyal na inutusan ng Babylonian king noon na si Merodach Baladan. Ito ba na alala po natin na sa halip nga na pagkakataon, ulitin po natin, sa halip nga na pagkakataon sana ni Haring Hezekiah na mag-witness para sa Panginoon, dahil nga kita po natin na siya po ay mamamatay na sana, siya ay nakiusap. At tinugon naman ng Panginoon ang kanyang tinugon naman ng Panginoon ang kanyang pakiusap na palawigin ang kanyang buhay, at binigyan siya ng another 15 years na extension. At nung bilang nga po tawag dito, tanda na tinugon ng Panginoon ang kanyang pakiusap, ay pati sa kalikasan, pati sa kalikasan ay gumawa ang Diyos ng kababalaghan. At yun nga po yung pagpapaatras din ng 10 guhit sa orasan, At napansin nyo ng mga taga-Babylonia, dahil mitikuloso nga po sila sa tinatawag na mga bagay-bagay sa kalangitan, lalong-lalo na nga po yung kilos ng buwan at ng araw, ay napansin nila ito. Kaya sabi nga po na ating pag-aaral ng last week, na hindi tsamba ang pagsusugo
ni Merodach Baladan ng kanyang mga taas na opisyalis papunta kay Haring Hezekiah. Pero nakita po natin, ano ho, pagkakataon na nga sanang mag-witness, pero ginamit ni Haring Hezekiah ang pagkakataon para ipagyabang kung anong mga na-accumulate na mga bagay-bagay, ano po, na nandoon saan? Na nandoon sa Jerusalem. Salip sana na ay purihin ang aking Panginoon, tamang-tama pumunta kayo rito. Alam niyo ba, dapat mamamatay na ako, pero dahil sa kanyang kabutihan at pagmamahal sa amin, particular sa akin, ay in-extend niya ng 15 years ang aking buhay. At katunayan na talagang ang aking Diyos na buhay na pinaglilingkuran ang siyang tunay na Diyos sa lahat ng mga Diyos ay sinabi niya na hindi makakapasok dito sa Jerusalem ang mga Assyrians. At bilang patunay na talagang tutuparin niya yung sinabi niyang yon, ayun nga, pinaatras ng 10 guhit, ano po, ang orasan, ang talagang masabi nga natin na kung titingin ka sa kalawakan ng panahon na yon, iba ang ikinilos ng araw, mga kapatid. So pagkakataon sana yon, kaya lang, nagyabang nga si Haring Hezekiah, kaya ayun, nang sakupin sila ng ng Babylonia, lahat ng maipinakita. Sabi ni Propeta Isaiah, sa chapter 39, basahin nyo na lang puli, chapter 39 ng Isaiah, nako, dadalhin lahat yan. Dahil sa ginawa mo, dadalhin lahat yan pagdating ng panahon. Okay? Pagdating ng panahon, dadalhin lahat yan doon sa Babylonia. Okay? At ang sabi, there was a punishment administered by one of the other nation against Isaiah wrote messages in Isaiah 14, chapter 14 to 23. Ay dito, meanwhile, though Assyria and Assyrians are mentioned 43 times from Isaiah chapter 17 to Isaiah chapter 38 verse 16. Pakitandaan na lang po yung mga binabasa kong ulitin ko po. Meanwhile, though Assyria are mentioned 43 times from Isaiah chapter 17 to Isaiah chapter 38 verse 6. Tayo dito. This nation appears only once in the rest of Isaiah, wherein Isaiah 52 verse 4 refers to past oppression by Egypt and then by the Assyrian. So, after nga po ng Isaiah chapter 37 o 38, ay once na lang siya nabanggit. Ito nga po yung nasa Isaiah chapter 52 verse 4. Okay. In the latter part of Isaiah, deliverance from exile deliverance by exile in Babylon is mentioned. Tama po, nasa Isaiah 43 verse 14. Basahin niyo na lang po, Isaiah 43 verse 14, Isaiah 47 verse 1, Isaiah 48 verse 14, and verse 20. Yan po naman yung mga text patungkol sa pagpapanumbalik. Okay, pagpapanumbalik. Okay, yung exile in Babylonian is mentioned. Exile rather, ito po yung sila po'y binihag ng Babylonian Empire. Sino po? Yung Kingdom of Judea o ang kaharian ng Huda, mga kapatid. At ang sabi dito, and it is Cyrus the Persian who conquered Babylon in 539 BC. Tama po. Tumalo sa Babylonian ay si Cyrus, na lagi na nga po natin sinasabi sa Isaiah 44 verse 28 at Isaiah 45 verse 1, daang taon pa o mahigit 100 taon pa bago ipanganak si Cyrus ay ay inihula na ng Biblia sa pamamagitan ni Propeta Isaiah. Sinabi na sa kanya ng Diyos na ang sabi ng Diyos patungkol kay Cyrus, siya'y aking pastor at siya'y aking pinahiran, sabi ng Panginoon, at siya'y gagamitin niya para palayain ang kanyang bayan. At nangyari nga po yun. Ulitin po natin, kung talagang ang Diyos natin ay Diyos na hindi maaasahan, bakit nasabi niya ito? Noon pa. Diba? Again, hindi pa nga buhay, mga daang taon pa bago mabuhay ay panganak si Cyrus. Mahigit pa daang taon bago may panganak si Cyrus, sinabi na yung kanyang pangalan. At sinabi na ng Diyos ang specific na magiging kaugnayan ni Haring Ciro sa kanyang bayan. At nang sabi siya, aking pastor, palalayain niya alin? Ang aking bayan. At nangyari nga po, mga kapatid. Wala nang pagdududa dyan, Nangyari nga. Kaya nga,
totoo ng ating Diyos ay ano po, talagang siya yung tunay na Diyos. Sapagkat isa sa katangian ng tunay na Diyos, ang challenge niya, sino ang Diyos na katulad ko na nagsasabi ng nakaraan at nagsasabi ng kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ha, mga minamahal kong kapatid. Kaya nakita po natin na itong mga bagay na ito, again, daang taon pa, hindi dekada ha, century, mga kapatid. Bago mangyari, diniklara na ng Panginoon. Makinuulitin natin para mas makarelate po tayo ha. Tingnan nyo, sinasabi ito ng Panginoon, panahon pa lang panahon pa lang ni Haring Hezekiah. Ni hindi pa nga, tingnan nyo, kaibigan pa nila yung Babylonia. Di po ba? Kaibigan pa nila yung Babylonia. Kasi kung kaaway, di na yun nakapasok dun. Diba? So, inistima nila ng mabuti. So, at hindi mo maaaring isipin sa panahon na yan, parang malabo na itong Babylonia na tinanggap ng Judean kingdom sa pangunguna ni Haring Hezekiah, ay darating ang panahon sila ang bibihag sa kanila, di po ba? Parang ang labong mangyari o parang hindi mo iisipin eh. Kasi close sila eh, di ba? Close sila. Mga kapatid. Pero sinabi ng Panginoon, bibihagin kayo ng Bibihagin kayo ng Babylonia. At nangyari nga po ayon sa pagkasabi ng Panginoon. At daang taon pa rin, bago mangyari yung pagpapalaya, ay sinabi na rin ng Panginoon, hindi pa sila nabibihag, mabibihag sila, at pagkabihag nila, ay tatagal lang sila ng 70 years at sila'y palalayain ng Panginoon. At kung titingnan nyo po yung record niyan, bukod sa aklat ni Propeta Isaiah, ay nandyan yan sa Jeremiah chapter 29 verse 10. Tama po ba mga kapatid? Tingnan nyo sinasabi ito ng Propeta Jeremias, hindi pa rin po akalain at wala pa sa hinagap na talagang mangyayari yun. Dahil ulitin ko po, halos magka-contemporary prophet lang din ito si Prophet Isaiah at Prophet Jeremiah. Halos magkapanabayan kung hindi man sabay na sabay, unting panahon lang ang kanilang pinagkaiba sa yugto ng kanilang ministeryo sa bayan ng Diyos, mga kapatid. At kung, bagamat wala sa ating lesson, para po makita natin. Madalas na natin binabasa ito, pero ulitin lang natin. Tingnan nyo Jeremias 29, Gis, kasi ang paborito natin yung 11. Di ba? Jeremiah 29 verse 11. Anong sinasabi doon? Sa verse 11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Yun nasa 11. Pero yung verse 10, ano ba yung sinasabi ng Panginoon? Ito yung plano niya. Ito yung plano niya. Dahil nga sa katigasan ng ulo, ito yung verse 10. Subalit, ito na po. Ito ang aking sinasabi. Pagkatapos lamang ng 70 taon ng pagkabihag sa Babylonia, muli kong ipadarama ang pag-ibig ko sa inyo. Tutuparin ko ang aking pangakong ibabalik kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Nakita po natin, mga kapatid, no? Kaya, hindi pa nangyayari. Malabo pa sa sabaw ng pusit na tila mangyari, pero in advance, sinabi na ng Panginoon na mangyayari ito. Dahil nga saan po? Dahil sa katigasan ng ulo. Okay? So, sa pagpapatuloy, mga kapatid, ang sabi po dito, Isaiah, dinadissect po natin ngayon, binabalik-aralan natin yung mga nakaraang pag-aaral sa ito. Isaiah chapter 1 to 39 emphasizes events leading up to deliverance from the Assyrian in 701 BC. Again, Isaiah chapter 1 to 39, ang focus ng pag-aaral ay ang alin po? Ay ang pagliligtas ng Panginoon. Pagliligtas ng Panginoon saan? Sa Huda, partikular, partikular ang Jerusalem, na hindi sila masasakop ng Assyrian. Mga minamahal kong kapatid. Yan ang tinatalakay ng Isaiah chapter 1 to 39. Sabi ito, but the beginning of chapter 40, eto na. But the beginning of chapter 40, the book leaps ahead a century and a half to the end of Babylon. Tingnan nyo, pasok chapter 30, halos 150 taon, kaya a century and a half. Sabi ko nga sa inyo, tingnan nyo Kung mga panahon ni Hezekiah, pinag-uusapan ito, dinalaw pa siya ng mga opisyalis ng taga Babylonia. Parang malabo pa sa sabaw ng pusit na
mangyayari ito, di po ba? Pero pagpasok ng chapter 40, binanggit na. And by the way, chapter 39 pa rin lang, binanggit na nga rin ito ni Propeta Isaiah. Tingnan nga natin, dahil nga sa nakitang pagmamayabang pagmamayabang ni Hezekiah, ano po ang sabi ni ang tanong ni Propeta Isaiah kay Hezekiah sa verse 3 ng 39, ang sabi po ay ganito: labis itong ikinagalak ni Hezekiah at katuwa ay ipinakita niya sa mga ito ang lahat niyang kayamanan at ari-arian. Ipinakita niya ang mga tinagong pilak, ginto, mga bango, mamahaling langis at mga sandata sa arsenal. Kaya't lahat ng taguan ng kanyang mga kayamanan ay nakita ng mga sugo. And verse 3, dumating si Isaiah, tinanong niya si Haring Hezekiah, saan ba nanggaling ang mga taong ito? Anong sinabi nila sa iyo? Sumagot ang hari, sa malayong lugar sila nanggaling. Buhat pa sila sa Babylonia. Nagtanong muli si Isaiah, ano naman ang nakita nila sa inyong palasyo? Sinabi ng hari, lahat ng ari-arian ko sa palasyo, pati ang laman ng bodega. Dahil dito'y sinabi ni Isaiah, pakinggan ninyo ang pinasasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Darating ang panahon, again, 150 years bago mangyari. Pero sabi, darating ang panahon na lahat ng ari-arian ninyo, pati ang tinipo ng inyong mga ninuno ay dadalhin sa Babylonia. Walang matitira sa mga iyon. Ito po natin, mga kapatid. So, dito, dito nakita ko na naman yung talagang pagiging totoo, pagiging tunay. Una, tunay na propeta ng Diyos si Isaiah. Kasi bakit? Kasi, tunay na Diyos ang kanyang pinaglilingkuran. At ang sabi nga ng Diyos, ang isa sa basihan na ang nag-aangking sugo ng Diyos, lalong-lalo na kung nagsasabing siya ay propeta, kapag may sinabi siyang hula, ay dapat nangyayari. At ulitin po natin, nangyari ba itong sinabi ni Propeta Isaiah nung kanyang panahon na sabi nga parang malabo pa sa pusit na mangyari dahil magkaibigan pa sila. Pero after more or less 150 years, mga kapatid, ay talagang talagang nangyari ito. Ngayon po sa ating sa ating pag-aaral. Ulitin ko, but at the beginning of chapter 40, the book lives ahead a century and a half to the end of Babylon and 539 BC and the return of the Jews shortly thereafter. Kasi kung titingnan po yung pagre-return after exile ng 70 years, yung mga returnees, alam po natin, pinag-aralan po natin yan ng mga nakaraang higit isang taon na nakalilipas. Ito ba mga kapatid? First returnees, matapos mabihag noong 538 AD from Babylon, ang mga returnees ay pinangunahan ni po Zerubbabel. Ito ba mga kapatid? Sumunod, 457 BC. Sino nanguna? Si Ezra. Yan ho. At sumunod after ni Ezra, sino po? Si Nehemiah, 444 BC. So yun po ang recorded talaga sa kasaysayan. Kaya wala pong mintis na nangyari talaga. Magmula saan? Magmula sinasabi na si Ciro gagamitin ng Diyos, palalayain ni Ciro ang kanyang bayan ng Diyos sa Babylonia, 70 years silang mabibihag. Talagang nangyari po. Letra por letra at tugman-tugma sa pagkasabi ni Propeta Isaiah ang mga nangyari sa kasaysayan. At hindi madidinay po yun ng kasaysayan. Pero bago pa naisulat ng mga history o mga historian itong pangyaring ito, pinagpauna ng sinabi ng Panginoon in advance. Kaya sabi dito mga kapatid, is the theme of return from Babylon linked with anything earlier in Isaiah? If so, what? O yun daw po bang pag-return, pagbabalik mula sa Babylon ay nakalink ba siya? Meron po ba siyang kaugnayan? O earlier, aside from chapter 40, ay meron bang nakalink sa mas maagang mga tala ni Isaiah itong bagay na ito? Eto, tama po, yung binanggit ko kanina, ulitin lang natin. Isaiah 39 serves as a transition to the following chapters by predicting a Babylonian captivity, at least for some Hezekiah's descendants in Isaiah
chapter 39, verses 6 and 7. Di ba? Yun ang sinabi ni Isaiah. Ako, pinakita mo lahat. Dadalhin niya mga yan. Doon. Dadalhin yan doon sa Babylonia. Mga pinakita mo, dadalhin yan. Furthermore, sabi dito, the oracles of chapter 13, 14, and 21. Basahin na lang yung mga chapter na yan. Hindi na natin pwedeng basahin yan lahat dito. Hindi tayo matatapos hanggang bukas. Ano po? Again, furthermore, the oracles of Isaiah chapter 13, 14, and 21 predict the fall of Babylon. And the liberty this would bring to God's people. Ayan. Ganun, chapter 13 pa lang, binanggit na. Nababagsak ang Babylonia, hindi pa nga sila namamayagpag. Pagbagsak na agad ang kanilang pinag-uusapan dito sa chapter 13, 14, and 21. At again, may kinalaman saan? May kinalaman sa paglaya. Yung tinatawag na pagiging liberal na uli, pagiging malaya, at pagre-return ng mga nalabi pabalik ng pabalik ng Jerusalem. Okay? So, sa pagpapatuloy, at malapit na po tayong magtapos, mga kapatid, sabi po dito, but the Lord will have compassion on Jacob. Basahin na nga lang po natin, Isaiah 14, 1-4. Okay? May kinalaman sa prediction na talagang mabibihag man ang bansang Huda, ay may babalik. Sabi dito, ngunit muling mahahabag si Yahweh. Isaiah 14, 1-4. Ngunit muling mahabag si Yahweh sa sambahayan ni Jacob at muli niyang hihirangin ang bayang Israel. Papatirahin niya sila sa sarili-sarili nilang bayan na may dayuhang darating at maninirahang kasama ng sambahayan ni Jacob. Tutulungan ang Israel ng ibang bansa upang makabalik sa sariling lupain, which is tama naman dahil alam po naman natin, lalong-lalo na nang i-rebuild ang Jerusalem, hindi lang ang templo, talagang tumulong alin po mismong ang gobyerno ng Medo-Persia. Hindi po ba? Ayan, kaya tama po talaga. Tingnan nyo. At ang sabi dito, tutulungan ng Israel bilang mga bansa upang makabalik sa sariling lupain at paglilingkuran nila ang mga Israelita bilang mga alipin, magiging bihag ng mga Israelita ang mga dating bumihag sa kanila at masasakop nila ang nooy nagpapahirap sa kanila. Sa araw na papahingahin kayo ni Yahweh sa inyong paghihirap, pagtitiis at pagkaalipin, hahamakin ninyo ng ganito ang hari ng Babylonia. Bumagsak na ang malupit na hari, hindi na siya makapang-aaping muli. So, nakita po natin, ito yung mga advance prediction ng Panginoon sa Book of Isaiah bago pa man dumating itong nasa chapter 40 ng Book of Isaiah. Okay? Na patungkol nga saan? Patungkol nga sa comfort o kaaliwan, kapanatagan na ipinangako ng Diyos sa kanyang bayan. Okay? So sa pagtatapos po, mga kapatid, ito po ang sinasabi sa atin. Okay? Bilang pagbubulay-bulayan nating katanungan. What do Bible promises about the end of suffering mean to you now amid your present suffering? Ito, mga kapatid, makaka-relate tayo lahat dito dahil pinag-aralan natin ang history kung paano pinahintulutan ng Diyos na makaranas ng mga matitinding pagsubok at karanasan o experience ang kanyang bayan dahil na nga rin sa katigasan ng mga ulo. Pero sinabi rin naman na muli ko kayong kaawaan. Muli kong ipaparamdam sa inyo ang aking pag-ibig. Sabi nga doon sa Jeremiah chapter 29 verse 10. Pagkalipas lang ng 70 taon ay muli kong ipaparamdam sa inyo ang aking pagmamahal. At yun din ang sinasabi nga dito sa Isaiah chapter 40 verses 1 and 2. So ngayon mga kapatid, nangyari yon. Tama po ba? Kahit matigas ang ulo ng mga Hudyo, nangyari. Na bagamat sila ninireksyon ng Panginoon, muli silang pinangangkuan na sila'y palalayain. At malaking po yun, malaking comfort, malaking kaligayahan, malaking katiwasayan o kapatnatagan para sa kanila. Ngayon, dahil history nga po ito, hindi lang naman natin after makuha yung history o kasaysayan, kundi kung ano bang maidudulot nitong inspirasyon sa atin pong pag-aaral ng kasaysayan ng bayan ng Diyos noon sa mga nangyari sa kanila. Okay, ang sabi dito, what do the Bible promises about the end of suffering mean to you now amid your present suffering? Kasi
Lalong-lalo na po doon sa mga may mabibigat na problema. Ngayon, may pangako pala, ano po, may pangako pala ang Biblia na hindi naman forever yung hindi naman forever yung ating mga pagsubok na dinaranas. At ulitin ko lang po mga kapatid, di ba? Aminin natin sa hindi, karamihan o kadalasan, kaya tayo nagkakaroon ng matitinding problema, di po ba? Malamang sa malamang dahil sa inaani natin yung bunga ng ating mga kagagawan. Di ba mga kapatid? Na kinakailangan hindi papayag ang Diyos na hindi tayo maleksyon o hindi tayo matuto ng aral sa ating mga ginagawang labag sa kanyang kalooban. I know na nasusundan niyo ako. So kumbaga, sabi nga po sa Aklat ng Galacia, Kapitulo 6, na inaani natin kung ano ang ating itinatanim. So malamang, mga problema natin ngayon ay bunga ng ating bunga ng ating mga kagagawa ng nakaraan. Kaya sa halip na sisihin natin ang Panginoon dahil sa pag-ani ng ating mga naitanim ng nakaraan at ang idinudulot nito sa kasalukuyan ay masasabi nating matitinding pagsubok, at least may kaaliwan na may kaaliwan na hindi naman habang panahon paparusahan ka ng Panginoon. Meron ding katapusan. Mga kapatid, meron ding katapusan. So, wala ngang sinasabi ko, walang problemang forever. Kasi wala nang forever pa sa mundong ito ngayon, maliban sa Panginoong Diyos, siya lang talaga ang magmula ng walang hanggan at magpa sa walang hanggan. Pero kung problema ang pag-uusapan, mga nararanasan mo ngayon, problema, maaaring halimbawa, karamdaman. Alam niyo mga kapatid, lagi natin pinagpipray na pagalingin tayo. What if yung ating prayer, hindi yun ang kalooban ng Panginoon? Ibig bang sabihin katugunan pa rin? Mabuti pa rin katugunan yung ginawa ng Panginoon kahit baliktad doon sa ating gusto. May stage 4 cancer tayo. Wag naman, pero kunyari lang. Tapos pag-pray ng Panginoon, pagalingin mo ako. What if di ka pinagaling? What if namatay ka doon sa sakit na yon? Ibig bang sabihin, hindi ka na mahal ng Panginoon? Ibig bang sabihin, hindi ka na binigyan ng Panginoon ng kapahingahan? To tell you frankly, kung ako titingnan nyo, ang pananaw ko po doon ay kaaliwan pa rin na na dapat nating tanggapin yung bagay na yun. Bakit? Mga kapatid, mahirap naman yung mabuhay ka pa ng matagal na ang sakit-sakit na nang nararamdaman mo ng lahat ng parte halos ng katawan mo, di po ba? Meron nga akong napanood may napanood nga po ako sa YouTube. Bata pa, pero ewan ko ano ba yung cancer niya, basta sumisigaw siya, ayoko na. Sumisigaw talaga ayoko na. Soko na siya dahil sakit na yung lahat ng sakit na yata ng katawan nararamdaman niya. Ayoko na. At ilang sandali, siya po'y namatay. So para sa akin, kahit yung ganun, kahit yung mga ganung pangyayari, ay dapat kaaliwan pa nating tanggapin yun. Dahil kahit papano, hindi nag-i-enjoy ang Panginoon na makita tayong hirap na hirap sa mahabang panahon. So isang lang po yun mga kapatid, Hindi ko sinasabing lahat ng problema ganun. Ng problema ka, ang dami mong utang dahil sa walang habas mong hindi systematic na paggastos. O ngayon, sinisingil ka na ng mga pinag-utangan mo. Problema ka ngayon kung saan ka kukuha ng pambayad, mga kapatid. Di ba? Pero sa tulong at biyaya naman ng Panginoon, kung ibabalik natin uli sa tamang, kumbaga sistema, yung ating ginagawa, mabuhay lang sa kung anong meron tayo, manalangin sa Panginoon, magsikap, pangakuan yung mga napangutangan, na hindi man mabigla yung pagbayad ay unti-unti namang babayaran, sa tingin ko mga kapatid, ulitin ko po, masusolve talaga. Meron talagang solusyon sa lahat ng problema mula sa Panginoon. Tama po ba mga kapatid? Meron talagang solusyon sa lahat ng problema mula sa Panginoon. Di po ba? At palagi na nating binabanggit yan mga kapatid. Palagi natin binabanggit. 1 Corinthians 10:13. Pansinin kalagitnaan po ng sa kalagitnaan ng ating mga problema, dahil di naman nga pinangako na exempted tayo, mga kapatid, sa problema, pero yun nga ang sinasabi dito sa 1 Corinthians 10:13, na ang Diyos, bagamat hindi tayo ini-exempt, hindi tayo ini-spare na makaranas ng problema,
Pero ang sabi dito sa 1 Corinthians 10:13, walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos, hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Kaya mga kapatid, kung meron man po tayong dinaranas mga problema ngayon, ay malamang ulitin ko po, inaani na natin yung bunga ng ating mga kagagawan. At kung hindi man, lagi pa rin ilalagay sa isip na kung wala mang kinalaman sa iyong kagagawa ng nakaraan ang iyong problema ngayon, kagaya ni Job, na wala namang kinalaman yung kanyang karanasan sa masama niyang ginawa ng mga nakaraan dahil sinabi mismo ng Diyos na matuwid itong si Job. Diyos mismo nag-declare matuwid itong si Job. Pero hindi pa rin siya inispare ng Panginoon saan? Sa matitinding mga problema. At hindi po naging forever. Tandaan po, kung papaanong ang kaharian ng Huda ay 70 years na pinahintulot ng Panginoon na mabihag. But at the end of the day, pinalaya pa rin sila ng Panginoon sa pagkabihag. Tama po ba? So, ganun din po sa iba't ibang aspeto ng ating mga matitinding karanasan at problemang nararanasan ngayon. Tandaan na hindi yan mananatili forever. Ang problema come and go. Ang problema come and go. Narating, nawala. Pero itong siguradong hindi mawawala. Alin po? Ang Diyos laging nandyan. At ang Diyos ay laging handang dumamay. Tandaan niyo po yun mga kapatid Ang problema laging nandyan, nadating, nawala, nadating, nawala. Pero hindi yan forever. Ang tanging forever na maasahan natin ay walang iba kundi ang Diyos na magpawalang hanggan. At hanggat nandyan ang Diyos at di naman mawawala yan, sinisiguro niya na kung pinapaintulot man niya na kayo at ako'y makaranas ng matitinding problema, ang kanyang pangako, panghawakan lang natin. Ulitin po natin, Hey, tapat ang Diyos, hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Tingnan nyo, hindi niya yan mga problema na hindi natin makakaya. Sa halip, ang sabi dito, sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at paraan upang malampasan ito. Di ba mga kapatid, ang ganda, Bibigyan kayo ng lakas upang makayanan ito at paraan upang masolusyonan ito. Sa madaling salita, tibay, katatagan, kapanatagan, at mga kaparaanan. Baga, gagawa siya ng daan para yung problema mo, mga kapatid, ay talagang masolusyonan sa tulong at awa ng Panginoon. Mga kapatid, kaya ayan ang atin pong sabi dito sa panghuling bahagi ng katanungan. Why then is it important to cling to them no matter what? Bakit daw po dapat tayong manghawakan ng sukuba? Kapit tayo, hindi sa patalim Bakit dapat tayong kumapit sa mga pangako ng Diyos sa atin? Ano man ang mangyari. Kasi kung hindi tayo kakapit, mga kapatid, sige. Pag umutang kasi, kapit sa Bombay, ano mangyayari? 5-6 may tubo. Bawat utang may tubo sa Bombay. Di ba mga kapatid? Pag sa Bombay ka kumapit, patay. Baka lalo kang mabaon sa utang. Pero pag sa Panginoon tayo kakapit, anong sabi? Hindi niya lang tayo bibigyan. Napakahalaga. Nung katatagan. Di ba? Kaya tama nga, madalas, nagba-Bible study nga tayo sa kulungan. Nakakatuwa rin yung mga preso, yung mga kapatid nating nakakulong. Talagang siguro, dahil nandun na nga, no choice na rin naman, talagang nanghahawakan sila. Gusto ko yung kinakanta nila Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya't may saya. Problema'y dumarating, tuloy ayaw kung pansinin. Bakit? Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya't may saya. Di po ba mga kapatid? Ayan. Basta, bibigyan tayo ng katatagan. At bibigyan tayo ng iba't ibang kaparaanan para ma-solve ang ating mga problema. At siguro naman, pamoso na tayo. Mga kapatid? Panghawakan ang pangako na gustong-gusto ko pagdating sa bagay na ito. 8:80 ng Romans. Siguro po, basahin natin yan bago tayo. Ito, pinanghahawakan ko talaga ito mga kapatid. Kaya kung sa tingin nyo, ang laki ng problema nyo, tingnan nyo naman, may problema kayo. Pero ang tanong, pag napagtiisan nyo ba? Pag pinanghawakan nyo ang pangako ng Panginoon, pag humingi kayo ng lakas sa Kanya na malampasan ng mga problema, nakapanagumpay kayo, mga kapatid. O kung kinakailangan mang halimbawa nga, ang pananatili mo sa Panginoon at pagtatapat mo sa Panginoon, kahit sa matinding problema, ay umabot ka sa kamatayan. Lugi ka ba?
Mga kapatid, logi ka ba? Again, unahin po natin, hindi magbibigay ang Diyos ng pagsubok na hindi mo kaya. Kailangan natin pagtiisan, maging matatag tayo, panghawakan ang kanyang mga pangako. At isa sa mga pangako ng Panginoon doon sa mga taong talagang magiging matatag sa mga problema, ito ang sabi ng Panginoon. 8:18, para sa akin, sabi ni Apostol Pablo, ang pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipapahayag sa atin balang araw. O biro nyo mga kapatid, panghawakan natin itong mga pangako na ito. Amidst our trials, severe trials and afflictions, mga minamahal kong kapatid, sa kalagitnaan ng matitinding mga pagsubok, mga problema, may pangako ang Panginoon kung mga hawakan tayo sa Kanya. Hindi kita bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya. Pangalawa, kung talagang nasa Panginoon ka, magiging matatag ka. At higit sa lahat, sa bawat problema na pinaghihintulot ng Panginoon, may solusyon. Ano lang ang dapat natin gawin? Humawak. Kumapit. Panghawakan. Pagtiwalaan. Alin po ang mga pangakong yan sa atin ng Panginoon? Otherwise, hindi mo pangahawakan, tanong, sinong lugi? Sinong lugi? Ang Panginoon hindi. Mawawala ka, pero ang Diyos nandyan. Pero ang gusto ng Diyos, mga kapatid, huwag kang mawala sa Kanya. Kung meron ng gusto ang Diyos na mangyari sa atin, manatili tayo sa Kanya. Di ba? Kapag may matinding problema, sa halip na magtampo, atin pong pagmuni-munihan yung awit ni Ate Lalaine Lagabon, di ba? Lumapit sa Kanya, di ba? Ayan ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Di ba? Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo, kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Wag nang magduda pa, ngayon'y gawin mo na. Lumapit sa Kanya. Kaya mga kapatid, kung tayo ngayon nasa kasalukuyang may mga pinagdaraan ng matitinding problema, lalong ito ang tamang panahon na hindi tayo dapat lumayo, kundi lalo tayong lumapit sa Kanya. Kaya tamang-tama po ang pumagat ng ating Facebook page, Paglapit kay Kristo. Wala pong lugi. Panghuling mga pananalita, bago po yung shoutout. Tandaan po, mga kapatid, wala pong lugi. Wala pong lugi sa sino mang lumalapit, nananampalataya, nang hahawakan sa pangako ng ating Panginoong Kristo. Mga kapatid, walang lugi. Kaya mga kapatid, salamat sa Panginoon na patuloy niya tayong pinapaalalahanan, binibigyan ng inspirasyon mula sa kanyang mga banal na salita para hindi lang natin matutunan ang mga nangyari sa kasaysayan ng kanyang inangking bayan ng mga unang panahon, kundi matuto tayo higit ng aral na dapat nating kapulutan sa ating mga napag-aralan. Mga kapatid? Matuto tayo ng aral. Pangunahin, walang iba kundi alin po, ang patuloy nating pagtitiwala. Ang patuloy nating pagkapit. Hindi lang sa kanyang mga pangako, kung hindi sa lahat, higit sa lahat, doon sa nagbigay ng pangako na walang iba, kundi ang ating Diyos na atin na pong natutunang mahalin, pagkatiwalaan, at masaya na natin siya ngayong pinaglilingkuran. Ayan, maraming salamat po mga minamahal kong kapatid kay Kristo, at tayo po'y muling umabot sa panahon. Nakatapos po tayo ng ating program na wala pong kumbaga kahit papaano bulilyaso, kasi mga nakaraan biglang buma-brown out, na apektuhan yung ating wifi, kasi lahat po yan nakakabit sa kuryente. Konting lang, po yan, tawag dito, magre-recover ng kanyang signal. Kaya thank God at walang nangyayari ngayong ganon. Tayo po ay mabawi ngayon. By the way,
habang marami pa po tayo, maraming salamat sa halos umabot na 140 nating peak viewers. Ngayon po ay nasa 129 pa tayo. Purihin ang Panginoon. Lahat po ay mabalik na kapurihan sa Panginoon. Ano po? Pinapalakpakan ko po yung Panginoon. Hindi dahil sa ako, kundi dahil una sa Panginoon. At ganun din po, nandyan kayo. Nandyan kayo. Salamat po. At habang marami pa tayo, sasamantalahin ko po sapagkat mukhang maganda po talaga yung nakikiusap. Ano po? So, sa mga hindi pa po, kasi dumarami po, unti-unti kahit pa paano talagang nadadagdagan sa bawat pakiusap natin. Nadadagdagan yung ating followers. Sa mga hindi pa po nakaka-follow sa ating Facebook page, huwag po kayo magsawa, muli po akong makikiusap. Follow nyo po at paki-like at kung hindi naman po kalabisan, paki-share din po. Follow, like, at share ng ating Facebook page. At ganun din po, meron na rin po tayong YouTube channel sa mga hindi pa nakakalam. May YouTube channel pa po tayo. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, patulong po kayo, kung hindi kayo marunong katulad ko, patulong po kayo na magpa-subscribe sa atin pong YouTube channel paglapit kay Kristo. Ano ho? Ayan po. So, ngayon ay titingnan po natin ang mga comment ng atin pong pinag-aralan ngayon. Sana po makita ko po kayong lahat dyan. Ano ho? Wala pa akong lalampasan. Kahit wala kayong comment, basta nakita kong watching, ay pati yan, binabati na po natin. Ano ho? Okay? So, tingnan po muna natin dito sa watch party. At nandito si Sister Ashley Treswong, si Sister Marie Rina, Kunbanwa, Brother Richard, sa lahat ng mga nanonood. Sige po, para ito'y nasa Japan. Batiin ko na si Sister Marie Rina. Maraming salamat. Batiin po natin ang mga taga-Japan. Nandyan po ang aking mga malalapit sa aking puso na mga kapatid natin dyan. Kaya lang, puro nga kababaihan kasi puro kababaihan naman itong nagpakita halos sa amin doon sa Tokyo, lalong-lalo na si Sister Annabel Matsumoto, si Sister Teresa Toyama, Eme Perez Yamano, si Sister Marites Hermosora, ang aking magandang kumare, Crisanta de Vera, na asawa ng pastor, o isang asawa po siya ng pastor ng natin doon sa Japan. Pastor po ng SDA po, yung kanyang asawa. Ang tawagan namin, kaya sabihin nyo, itong Brother Richard na nag-flirt, magandang ko. Hindi ho, kasi ang tawag nyo rin sa aking poging kumpare. Kumbaga, endearment yun na walang mali siya, ha? Lang po yan ang aking kumare, pastor ng Japanese SDA pastor, ang kanyang may bahay tuloy asawa dyan sa Japan. So, yun lang ang yun ang tawag niya sa akin kumparing pogi, kaya ang tawag ko naman sa kanya, kumaring maganda. Si Crisanta de Vera. Ayan. At tapos, di ba, binabati ko rin. Sa Chiba naman, sina Sister She Villasis Recanya, at ay ko nang binabati ang kanyang mabait at magandang kapatid na si Sister Girlie Otsoka. Totoo naman po, kasi talagang napakabait. Magaganda na sila, mababait pa. Abay, kung nakita nyo lang kung papaano nila kami in-accommodate doon. Napaka-ingrato mo na lang kung hindi mo pasalamatan yung kanilang accommodation na ginawa. Sa Japan pa, ang mahal kaya magturista doon. Tapos lahat ng aming kilos doon, libre nila. Kaya ganun ako mag-appreciate, mga kapatid. Ay magbibigay mali siya dyan. Bakit? Parang, bahala po kayo. Basta, okay, so, matiin ko rin, of course, sina Sister Mamay Puruta, ang Jimenez Sister, sila Ate Lynette Kasuya, dyan sa Chiba, baba natin sa Kikugawa, ang mga Sujima, sa Korea, ang mga Nakano. At eto, sa Japan, particular kayo, dito po sa Nagoya, pag binati ko, Sister Susan Wonder Woman Garulakan, ang aking tita Grace Takagi, nag-I love you ako dyan, ay nagsasabi kami ng miss, kasi talagang tita na ang aming turing niya ni Brother Johnson. Kaya bahala po yung iba dyan, may nakarating po kasi sa akin, bakit daw ganun ako bumati? Pakialam niyo naman ng pagbati ko, kung ganun ko sila gustong batiin, talaga naman pong respeto natin yun sa kanila. Di po ba? Yung iba talaga, ang nakikita, yung tila mali sa kanila. Assuming, mga kapatid, di ba? At sa atin, ang atin, endearment, pagmamahal, bilang mga magulang sa Panginoon at mga kapatid sa Panginoon. At sa mga sinasabi at nilalambingan natin ito, alam nila yon, walang mali siya yon. Mga kapatid, kaya, ayan. So, lahat kayo dyan, na nabanggit ko sa Japan, sa pangunguna mo, Sister Maririna, isang malakas na, Kunbanwa, Tomo, Arigato. Ayun, kasama na yung mga nabanggit kong pangalan. Okay, thank you so much. Sister Salvi Alit, ayan naman.
Oh, si Sir Salvi Alit. At batiin ko na, eto pa, tingnan nyo, batiin ko na. Napapansin nyo, pati yung pagbati ko, lalo na sa Magbuo family, lalo na kay Kuya Ami. Siguro, kung hindi ko sinasabing Kuya, mag-ano pa ka, lahat kong sinasabi, Kuya Ami. O, di ba, pag binabati ko yung Kuya Ami, oh, I love you, ingatan ang, kita mo, lalaki yun, I love you. Ano isipin ng iba dyan? Bakla ako, naku po. Malabo pa sa sabaw ng pusit, ha? Alam yan ng Kuya Ami. Ate Leia at yung dalawang gwapo nilang anak. Tingnan nyo naman ako magbumati, talagang ganun. Gwapo nilang anak, si Bunok at si Denden. Oh, hala, o kaya marumi lang talagang isip ng mga... oh, ayan. Ayan, ha? So, sino pa ito? Priscilla Junio, maraming salamat. Bonjour, Disia. At Manalo, si Lito ay si brother si Lito dyan sa sayang po talaga. Pero may iba naman tayo kasing ginampanan para sa Panginoon ng Sabado, ha? Brother Manalo Silito dyan po sa San Pablo. Okay. Neng Beltran, good evening. Watching from Bayambang, Pangasinan. Oh, malayo-layo, no? Brother Richard, pakisama sa prayer yung anak kong health worker. Po bang pangalan niya? O sige. Sis Neng Beltran. Okay. Gemma Sariritan Kibite. Maraming salamat po. Okay. Sino pa ito? Si Nanay Angelina Bautista Robes. Mga kapatid, muli po pala ako makikiusap habang pa tayo, no? Marami pa. Pag may mga prayer request po kayo na hindi naman emergency, para hindi na po masyadong humaba yung ating oras, paki-message nyo po sa ating Facebook page kasi binabasa ko po yung mga message natin dyan sa inbox, no? Mag-message po kayo sa Facebook page para nailista ko na habang maaga. Katulad po nitong ginawa ni Sister Precious Romantico Navarro at ganun din ni Emil Mamontoho. Nag-message na po sila sa akin kaya ahead of time bago tayo mag-start na ilista ko na. Kung mga hindi naman po emergency o biglaan, yung mga prayer request para hindi na po tayo kumain ng oras. Paki-advance i-message nyo sa Facebook page natin o kaya sa aking messenger kung kayo po yung friend ko. Okay, so sino pa po ito? Belen Imperio. Si Sir Belen Imperio Carwardin, na nasa Australia yata ito si Sir Belen. Okay? Salamat po si Sir Maririna, no? Maganda daw pong boses natin para sa Panginoon po, para sa Panginoon. Gagamitin natin to para sa Panginoon. Si Sir Priscilla Junio, at sino ito? Okay. So, punta tayo ngayon dito po sa talagang eto na, nako. Gemma Bacolod Ambat, maraming salamat sa iyo, kumare, ha? Ingat kayo dyan sa ang buong angkan dyan po sa Amadeo, Cavite. Sister Sara La Chica, maraming salamat po. Rebecca Abela Cusi, at Sister Wilma Evi Malyari, maraming salamat. Tita Los Biminda Sabio San Jose, good morning sa dyan. Yan sa US of A, batiin na natin lahat ng mga viewers natin sa US of A. Dexter Mart Tamayo at Sister Net, kasama ng kanilang dalawang angels na si Baby Ezekiel at Baby Isaiah. Mag-asawang Brother Bong Ikban at Sister Christine and family. Tatay Ben Bermejo at sinanay, dyan po sa Arkansas. Ang Ma'am Shinene at Papa Rick Dichoso, dyan naman po sa San Bernardino sa California. At of course, ang aking Ate Pe at Kuya Bert na hindi na nagpapabigay ng apelido. Maraming salamat sa inyo, Ate Pe at Kuya Bert. At ang aking Tita Sonia, Uncle At Hernares, dyan po sa Miami, Florida. Kuya Prox Hernandez at Brother Mike Mindak. At sa lahat po ng mga nanonood sa atin dyan sa US of A. Hindi ko man po mabanggit ang pangalan ninyo. Maraming salamat. Patuloy niyong maranasan pagmamahal, pag-iingat at pagpapala ng Panginoon. Okay, so sino pa ito? Okay,
Of course, Australia. Nga tayo. Sister Delma, pangunahin po. Hindi lang tagapanood, sharer. Sister Delma Bailo Rosario na excited na tayong mangyari yung binyagan niya. Ano po? Yung pagbibinyag sa kanya. Sister Delma Bailo Rosario sa Brisbane, Queensland, Australia. Sister Delma, keep safe ha. Maraming salamat. Patuloy po kayong kasama sa aming mga prayers. At speaking of Australia, batiin na po natin Brother Abby Andales. Maraming salamat sa Brother Abby Andales. Hindi man nakakapanood ng live, madalas nire-reply. Sino pa? Sila Sister Gretchen Magbanwa Abanyel, sila Sister Marilo Babatid, okay? Tita Carmen Brown, Tita Nonata Thompson. I love you, Tita, ha? O, ayan na naman, ha? Tita, I love you. Alam niyo yun, Tita Nonata Thompson. Hindi ko tita sa laman yan, kaya magkaapelido, kaya inangkin ko na siyang tita at inangkin niya na rin akong pamangkin. So, I love you, Tita Nonata. Keep safe ka dyan. Alagaan po ang iyong kalusugan. At of course, mawawala ba? O, tingnan nyo. Magkakasing edad lang kami dito, pero ang lambing na tawag ko sa kanila, Ate Joylyn at Kuya Norman Melarpes, dyan po sa Melbourne, Australia. Kita nyo? Ganun po tayo maglambing sa Ate at Ate Joylyn at Kuya Norman. Magkakasing edad lang kami nito. Pero yung pagtawag ko sa kanilang kuya at ate ay kasamang lambing at respeto. Alam nila yon. Kaya sa lahat po ng mga manunod natin dyan, taga-subaybay, taga-tangkilik, taga-suporta dyan po sa bansang Australia, maraming salamat po sa inyo. At si Kuya John Mers, kung hindi ko man, Kuya John Mers RS dyan po sa Ireland, maraming salamat. Si Sir Judith Palomaria, dyan po sa Jeddah, maraming salamat po sa inyo. Ano ho? O, ayan. Sino pa? Jerwin Dumitas Pascual, maraming salamat. At sa lugar naman ng Cagayan de Oro, Sister Linjoy Sayer, sabi niya, praise God, salamat po sa excellent explain. Very practical. Purihin ang Panginoon, Sister Linjoy Sayer. Salamat po. Christy sa Tayrapan, sa Tayrapan, maraming salamat. At Sister Cecilia Baal ng Sapang Palay, SA Church, maraming salamat. Sister Arlene Sarte Moreno, magandang gabi po. At sabi niya, wonderful, what a wonderful message. Glory be to God. Lahat ng kapurihan mabalik sa Panginoon. Sabi niya, yes po. Amen. Behold, your God. Behold your God. God bless us all. Blessed evening to everyone. Maraming salamat. At si brother ito, Jorge Agudo Barase, na nandun din sa kasalan sa Sapang Palay kahapon, ay binabati ko. Maraming salamat. Good to see you in person, brother Jorge. Maraming salamat. Tapan po natin siya. Ibig sabihin, halos walang absent na nanonood dito. Lorna Ferrer, magandang gabi rin po sa inyo. Tess Suarez, maraming salamat. At Sister Carmen de la Merced, salamat po. Magandang pag-aaral ng salita ng Diyos. God bless. Ganon din po sa inyo. God bless you more. Adigo, magandang gabi rin po at patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Sister Rudy Galiante, maraming salamat po sa inyo. Reynaldo Ray Alcunga, good evening, Brother Richard, watching from Bacolod City. Oy, City of Smile. BMSDA Church. Saan po itong BM? Basta, maraming salamat po. Bacolod ba to? Bacolod na? BMSDA Church. Basta, maraming salamat po. Sir Reynaldo, Brother Reynaldo Ray Alcunga. Sana po tama ang pagka-pronounce ko ng inyong pangalan. Okay. Si Paring Jaime. Ayan na. Paring Jaime Crisologo Sr. na talagang sinelyohan na ang pagiging kumpare namin kahapon. Okay. At inaanak ko na ang kanyang anak. Ano po? Salamat sa lahat. You're the best, pre. Purihin ng Panginoon, kumparing Jaime. Baka naman ngayon, baka sabihin, napaka-informal na naman, yung iba dyan, napaka-informal naman, tawagan ng pare. Lambing na namin po yun. Respeto namin yun. Masaya kami tinatawag namin, kumpare, ang isa't isa. Di ba, paring Jaime? Ayan, salamat. At binigyan mo akong pagkakataon na maging isa sa pangalawang ama ng iyong anak. Okay. Ating mga anak na pala. Ating mga anak. Okay. So, sino pa? Ang aking kapatid, Tol Dave Thompson. Okay, love you, Tol. Okay. Kumusta rin kay Hipag Mel at sa 3 Rosas ng iyong tahanan. 3 babae ang anak ng kapatid. Si Davy Rose, si Divine Rose, at si Diana Rose. Puro Rose yan. Kasi Rose ang nanay. Okay. Ayan. Larry Armanda, Brother Richard, request prayer ko po yung tito ko sa Camp Crame. Nasa ICU na. Nako, tito. Opo, ipag-pray natin ito. Okay.
Yan po. Isama rin po natin ito, lalong-lalo na itong mga kagaya nito. Ayan, ang ano talaga, no? Ay, biglaan nasa ICU. Tito ni Brother Larry Armanda, ha? More power nga po, ay more prayer. Kaya isama po natin sa ating mga dalangin. Hindi lang po ko ipapanalain ko rito, pero isama nyo rin po. Okay? Zara, oy, nako, ito rin ang isang kapatid, kuya ang ano ko nito, tinuturing kong nakakabatang kapatid. Mula sa Banton, Romblon, Sara Ferrara Porto. Amen. God bless you, Kuya Richard. O, kita nyo talagang, may mga endearment talaga na tawag sa atin. Kahit na walang mali siya. Yung iba, mga malisyoso, no? Iting ko yun, ha? Mga kapatid, masanay na po kayo sa akin, no? Pati nga lalaki, I love you natin. Ano po? Raymar Samudio, magandang kay Brother Thompson sa lahat ng nakikinig at nanonood. Salamat po. Felfer Du Jr. Felfer Du Jr. Maraming salamat. Nancy Gallardo na nanonood sa Damam, KSA. Liana Sagusio de la Cruz. Ay, nasaan po ito? Canada. Like kung nalilimutan yung exact place. Basta, nasa Canada ito, Sister Liana Sagusio de la Cruz. Nelson Galang na nanonood sa Paris, Paris, France. Okay, salamat po, Brother Nelson Galang. Norma Acupio, at sa lahat ng mga tagapanood pala natin dyan sa Paris, France, ano po, Filipino SA Church natin. Si Brother Boyet. Ano natin, no? Binabati natin dyan. Ito na, may magandang kapatid. Binabati, magandang kapatid. Marites Hermosora, dyan uli po sa Japan. Nabati ko na kanina, pero isa pong muling malakas na, Konbanwa! Arigato! Sister Marites Hermosora. Isang magandang kapatid mula sa Panginoon. Di ba? Andre Isidro. Praise the Lord po, Brother Richard. Maraming salamat. Lourdes Gumana, nanonood, watching from Ibe Magalona, Negros Occidental. So, Sister Lourdes Gumana ay Ilonggo ng salita niyo. Di ko marunong mag-Ilonggo. Tono lang yata. Mali pa. Basta magandang gabi po. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. At si Ate Nida Manalang, more power din po sa inyo. God bless. At ayan na nga. Tingin ko uli. Ate Joylyn Balajay Melarpes. At muli kong binabati. Si Kuya Norman. Kakasing tanda lang. Kuya, ate. Ingat po kayo. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. At Sister MJ Pablo. Pasama po sa prayer ang batang nawawala dito sa amin. Sobrang alala. Mother niya, pangatlong araw. Naku. April po. Naku. Okay. So, Tatay Ben Bermejo, nabanggit na natin to kanina, pero binabati uli natin. Good morning sa iyo dyan, sa kinalalagyan mo sa Arkansas, Tatay Ben Bermejo. Mercedes Esteves, maraming salamat sa iyo kapatid. At Berto Daso, Kahoy Marisal Tibor, maraming salamat. Pagpalang Monday evening po, Brother Richard, at sa lahat ng nakikinig. Mula naman yan kay Sister Annalie Pitalcorin, regular classmate natin ito. Halos wala tong absent. No po? Sister Annalie Pitalcorin Manipol, kaya top 1 po siya. Top 1 po siya sa ating mga kaklase. Diyan naman po yan sa Singapore. Maraming salamat. At mula rin po kay Sister Wilma Kadaig, maraming salamat. Tapos lang kay Pastor Dison. Opo, suportahan lahat ng support ministry group sa social media. Hanggat kaya niyong manood, sige lang po. Lahat po, may makukuha kayong kakaibang pulot-pulot na mga aral. Kasi iba-iba naman po yung aming presentation. Rose Marilyn Raga, maraming salamat po. At sabi ulit ni Sister Wilma Kadaig, basahin ko lang, tama po. Ako kapag di na ako makapag-work, kunin na ako ni Lord. Ayoko maghirap, pamilya ko na mag-alaga sa akin. Oo nga, di ba? Blessing pa rin, di ba? Solusyon pa rin yun talaga sa problema. Napakabait talaga ng ating ang Panginoon. At yun ulit, Sister Delma, kanang message. Thank you very much for the unceasing prayers. God bless us all. God bless you more, Sister Delma Belor Rosario. Keep safe ka po dyan. Sino pa ito? Albert Tejedo. From Bacolod, maraming nanonood sa atin ngayon sa City of Smile Negros Occidental. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Virgie Gawaen Santos, sabi niya, kumusta po Brad? Dati nag-met na po tayo sa Gao Church. God bless your ministry. Maraming salamat Sister Virgie Santos. Patuloy din po kayong pagpalain ng Panginoon. Sino pa to? Mary Grace Advincola Casinillo, maraming salamat.
hindi lang nanonood, sharer pa po natin. Salamat kapatid, bahala na ang Diyos na magbalik ng pagpapala sa inyo. John Paul Talatayod na isang top pa natin. Janice A. Raman na isang viewer na sharer pa. Maraming salamat Sister Janice Raman. Sabi ni Brother John Paul, maganda pala boses ni Brother Richard eh. Purihin ang Panginoon. Sa kanya natin ibabalik yan. Sister Marisol Tibor sabi niya, sama sa prayers ng nanay ko, okay na siya ngayon. Salamat sa prayers sala. Kaya kita nyo, purihin ang Panginoon. Sister Ruth Co. Caballero, maraming salamat. Sabi niya, tama Brother Richard. Sabi ni Sister Helen Sanchez, sana all, kumpare ka Brother Richard. Oo, hindi ako tumatanggi yung nga lang. Medyo hindi tayo galanting ninong ha. Kasi alam naman na hindi naman tayo kayamanan. Basta paging ikalawang magulang, kahit sino mag-imbita. Kahit sino mag-imbita. Sister Helen Sanchez. Wendy Jane Aton, good afternoon po sa lahat. Magandang gabi rin po sa inyo. Daniel Santos, maraming salamat. At Brother Rodel Magno Amansik, dyan po sa Baguio. At buong family, sabi niyo pagpalang gabi, Brother Richard, at fellow viewers, listeners, paglapit kay Kristo. God bless you more kapatid na Rodel Magno Amansik. Judilyn Judy, maraming salamat sa iyo kapatid na Judilyn Judy. At si Sister Lourdes Gumana ay sharer din po pala natin. Kaya kapatid, patuloy kang pagpalain din ng Panginoon. Bahala ng Diyos magbalik ng pagpapala sa inyo. Sister Clarita Birong, maraming salamat. At si Sister Nani Padriquila Rabino ay hindi lang nanonood, nag-share pa. At speaking of sharer, isa rin si Brother Edgar Nenalbacos na hindi lang nanonood, nag-share pa. Kaya para sa inyo, Sister Nani Rabino at Brother Edgar Nenalbacos, Diyos na pong bahalang magbalik ng pagpapala sa inyo. Sister Senya Mesa, maraming salamat. Sister Eloisa Galvez, Opelia Osiro, Mary Grace Advincula, Casinillo, okay na. At ang aking tinuturing din, tinuturing ko na rin mga anak ito, mag-asawang ito. Gwen Dapodel at asawa niya po, si Calvin Monteseben. Bakit ito tinuturing na anak na itong mga to? Kasi parang kapatid na yung turing ko sa namayapang tatay nila na si Kuya Gerson Monteseben. Kaya ang aking damdamin sa kanila ay katulad na sila'y aking mga anak. Kaya Gwen, anak, at Calvin, maraming salamat sa inyong suporta sa pamagitan ng inyong panalangin at panonood. Si Sir Rosalie Maglayon, na hindi lang nanonood, nag-share pa. At si Gwen pala at si Calvin ay sharer ng ating program. Salamat, Gwen, anak, at Calvin, at ganun kay Sister Rosalie Maglayon. At sino pa ito? Masangkay Tanay Marilu, Sister Marilu Masangkay, maraming salamat. At ayan na po. Dito, sino pa ba ito? Naku, mga kapatid. Ayan. Sino na ba? Sino pa ba? Hanggat maari ay ayan na natin. Sige. Sister Ramsey Doro Nila. Tama ba? Sister Ramsey, no? Sana po ay nabigyan po ng katarungan ang pag-pronounce ng iyong pangalan. Ramsey Doronela. Maraming salamat po. Maraming salamat. Sino pa ito? Okay. Sino pa? Romeo Tihada. Brother Romeo Tihada na nanonood sa Cebu. Oy, amping kanunay igsuon ha. Amping kanunay. Okay. Sino pa? Carmen de la Merced. Maraming salamat po. Salamat sa maganda pag-aaral na banal salita ng Diyos. God bless. God bless you more kapatid na Carmen de la Merced. Okay. Sino pa? Baptist family, pag-pray, ano ba yan? Naninang po. Gumana. Ano po itong natin, tiyaga po. Amen. Itong mga ganitong prayer sa susunod po mga kapatid, ay i-advance yung ipadala sa ating
inbox sa ating Facebook page o kaya sa messenger ko. Ano po? Para hindi na po kakain ng oras. Pakiusap lang naman po. Ayan. Ganito. Okay? Okay, ganito na. Si Sir Annabel Matsumoto, nabanggit natin kanina, pero konbanwa po uli. Okay? So, sino ito? Sister Corina Taguna. Maraming salamat. Magandang gabi po, Ninong. Anak, kumusta na kayo? Oo, kakakasal nila kahapon. Yan ang manugang ni paring Jaime. Maraming salamat, Corina, ha? Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Okay? I love you, mga inaanak. Tawag lang sa Ninong pag may alam kayong pwedeng maitulong ni Ninong, ha? Nandito lang po ako. Alright. Sino pa ito? Edwin Rizare. Maraming salamat, Brother Edwin Rizare. At si kabayang si Dino Geruel, marhay na bang gimantabi tugang sa imo, ha? Diyos mabalos. Diyos mabalos, tabi. Sino pa? Yan, ang aking Tita Grace Takagi. Tita Grace, I love you. Ingat po kayo. Magpagaling po kayo ng husto, ha? Kasama po kayo palagi sa prayer. Okay? Sino pa? Tugang na Faith Hope Love Rodriguez ng Bicol, Albay. Marhay na bang gitabi, Diyos mabalos. Okay, sino pa? Norma Acopio. Yun, sanay na kami sa'yo, Brother Richard. Yan, ang mga regular viewers talaga. Kaya ni Sister Norma Acopio, alam na this is Sister Norma. Thank you po. Thank you po. At salamat din po talaga sa lawak ng inyong utak. Yung iba kasi, Eva Lukawa, si Dino, maraming salamat. At aking inaanak, mga inaanak ko rin ito. Hindi pa nga kami nagkita ni ikasal nito, pero sinabi talaga sa akin ito bago pa man sila ikasal. Argeline Cuerdo, mga inaanak, ha, love kayo ng Ninong. Keep safe kayo at God bless, ha. Argeline, pakisabi sa yung mabait na aking inaanak, ha, na asawa, pastor, patuloy lang kayong paggamit sa Panginoon. At mag-iingat kayo, ha? Mag-iingat kayo. Bigyan nyo na rin ako ng apo. Ingat, anak Argeline, at sa iyong pinakamamahal na asawa. Aban Aiken Isteria. Bro, may mga Bible study kayo ng dating Biblia 19. Meron si Brother Johnson, meron si Brother Johnson, ha? Okay, sino pa to? Anthony Bombeda, maraming salamat. Amabel, tama, Amabel May Lozano. God bless us all. God bless you, mga kapatid na Amabel Lozano. Okay, sino pa? Kay mag-asawang Grace Ann at Brother Richard Zamora, dyan naman sa Taytay. Kay Taytay Rizal. Maraming salamat. Luisa Alikbusan Ligan, maraming salamat po. Okay. Kahit na late, humabol si Sir Miriam Espina Sornet. Reply na lang po. Rento Villesa Yamada, watching from Japan. Domo arigato, Brother Rento Villesa Ramada. Domo arigato. Okay. Thank you so much. Sando Prangos. Okay. Sino pa? Crescent Gaberia, Bicolano rin. Diyos maray na banggit tabi sa imutugang. Diyos maray na banggit, Diyos mabalos. Okay? Sino pa? Wala na. Sino to nag-win? Okay. Sabi si Sir Virgie Gawain Santos, when man di ay gawmet nga member. Okay. Sige. Okay, mga kapatid. Tayo po ay papasok sa ating panalangin at marami-rami itong ating pong ipag-pray. Let us pray. Kabanal-banalan po naming Diyos, muli nagpapasalamat sa binigay na panahon at pagkakataon. Hindi lang po sa nabigyan nyo kami ng pagkakataong mag-aral, kundi higit sa lahat sa napulot naming liwanag. Hindi lang sa napulot naming liwanag, kundi sa pagbibigay mo ng pagkakataon na sa tulong ng iyong biyaya, ang mga liwanag na aming natuklasan ay hindi lang maging karagdagang impormasyon na nasa aming mga kaisipan, kundi sa tulong ng iyong biyaya
Sa tulong ng kapangyarihan at pag-udyok ng banal na Espiritu, ang lahat ng aming natutunan ay aming pagnaisan na maisakabuhayan. Tanging-tangi po ang mga panghahawakan sa iyong mga pangako, naway patuloy naming panghawakan ito. Panampalatayanan, tangkilikin, huwag pagdudahan, at patuloy ka naming pagkatiwalaan. Narito, Panginoon, dinadalain ko lahat ng mga kapatid sa mandako ng mundo, naway patuloy kami maging liwanag, maging asin ang sanlibutang ito. Panginoon, ang may mga karamdaman na inyong pagalingin at sa kanilang pangangailangan ay patuloy niyo po nawang sapatan. May mga natatanging kapatid na nagpaabot ng kanilang mga panalangin. Akin pong pinapanalangin ang kalagayan ng isang lalaki na bagamat hindi po namin kilala in person, subalit siya po ay nakakausap ng aming isang kapatid, Brother Dexter Martamayo, isa sa mga pasyente na pumupunta sa kanyang ospital na pinagtatrabahuan, Mr. Frank Savage. Panginoon, sino man po siya, alam kong siya man ay inyong pinahalagahan. Alam kong siya man ay inyong minamahal. Naway gamitin niyo pong liwanag si Brother Dexter Martamayo sa kanyang pakikipag-ugnayan kay Mr. Frank Savage. At idinadalain ko rin po ang kanyang karamdaman. Ako po'y nagsusumamo, Panginoon, na kung pwedeng gumawa kayo ng milagro sa buhay ng taong ito upang kayo ay kilalanin niyang Diyos ng kanyang buhay. Panginoon, kawaan niyo po si Mr. Frank Savage. Pakita kayo ng kababalaghan sa kanyang buhay. Dinadalayan ko rin po Sister Precious Romantico Navarro. Sa kanyang kalagayan ngayon, siya po ay nasa quarantine facility. Ang ibang mga kasamahan niya ay nagpositibo sa COVID, pero subalit, salamat po at siya po ay hindi nahawaan. Naway magpatuloy sa ganitong kalagayan, Panginoon. Huwag siyang dapuan ng sakit na ito upang sa lalong madaling panahon ay makapiling na niya ang kanyang mga mahal sa buhay. Kaawaan niyo po, Sir Precious Romantico Navarro. At hindi lang po siya, kundi pati ng iba niya pang mga kasamahan na nagnegatibo sa swab test, naway patuloy ng maging ganito ang kanilang kalagayan. At yung mga nagpositibo naman na aming mga kababayan na galing sa ibang bansa, naway pagalingin nyo rin po sa lalong madaling panahon upang makasama na rin po nila ang kanilang mga kamag-anak na matagal na nilang kinapapanabikang makasama. Maawa po kayo sa kanila, Panginoon. Dinalangin po ang Taripe family na naway patuloy na gabayan, ang inyong guidance ang siyang manguna sa kanila at makilala po nila ang katotohanan. Pinapanalangin din po namin ang anak ni Ning Beltran na siya po ay isang health worker na ay patuloy niyo pong ingatan na malayo siya sa karamdaman. At ganoon din po, ang mga kasamahan niya rin sa trabaho, patuloy niyong bigyan ng kalakasan, kalusugan ang kanilang mga kasamahan. Patuloy pinapanalangin ang paningin ni Tatay Juanito Robes na naway, kung inyong kalooban, Panginoon, amin pong ipinagsusumamo, naway kaawaan niyo, maibalik ang liwanag ng kanyang mata. Patuloy din silang sapatan sa kanilang pangangailangan. Ang tito ni Brother Larry Armanda na ngayon ay nasa ICU ng Camp Crame. Panginoon, ipuin niyo po na inyong mapagpagaling na kamay ang karamdaman ng tito ni Brother Larry Armanda. Pero hindi po namin kayo inuutusan, Panginoon. Kami nagsusumamot, nakikiusap lang. Ang inyo pa rin kalooban ang aming hihilingin. Kayo ang higit na nakakaalam. Subalit kung kami masusunod, pagalingin niyo po sila. Subalit, muli, Panginoon, nagpapasakop kami sa iyong kalooban. Ganon din po ang kabataang si April. 3 araw nang nawawala. Kapitbahay nila si Sir MJ Pablo. Panginoon, nag-aalala na ang kanyang mga mahal sa buhay. Naway, huwag niyo ipaintulot ng batang ito ay makaranas ng hindi magandang karanasan. Kaawaan niyo po, ingatan niyo po, at kung maaari, naway sa lalong madaling panahon, Panginoon, matagpuan na po siya ng kanyang mga mahal sa buhay. Hindi man namin ito kamag-anak, pero Panginoon, nararamdaman namin ang pag-aalala ng kanyang mga mahal sa buhay, lalong-lalo ng kanyang mga magulang. Kaya Panginoon, kaawaan niyo po ang pamilyang ito ni April. Naway makauwi na po siya o kaya'y matagpuan na siya. Kaya dalangin din po ang Gumana, Apasible, Jimena at Mendoza family, ganon din si Pastor Japon Galanza. Pinapanalangin ng aming isang kapatid na naway
mapunta po sila sa katotohanan. Kayo pong bahalang gumabay sa kanila, Panginoon. Kaawaan po ang mga kapatid na ito. At ganun din po ang Tita Grace Takagi na may patuloy niyong ibalik ang kanyang 100% na kalusugan. Makabalik siya sa kanyang 100% na gawain at paglilingkod sa inyo. Muli, maraming salamat, Panginoon, na ang mga kahilingan ay hindi nyo inaaring kalabisan, kundi natutuwa pa kayo na kami po ay nagpapailan lang ng mga specific na mga kahilingan. Nawa, sa pangalan ng aming Jesucristo, ang lahat ng ito ay inyong tugunin ayon sa iyong kalooban. Amen. Ayan, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, muli nagpapasalamat po ako. Nagpapasalamat po ako na patuloy po kayong nariyan. Hanggang sa atin pong prayer ay nasa 70 plus pa tayo. Uli, palakpakan natin ang Panginoon, purihin ang Panginoon. No? Una ang Panginoon, pangalawa sa inyo pong lahat. No? Purihin ang Panginoon. Ayan, sa pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na pinaglilingkuran. Isang Diyos, 3 persona. Ito pong muli ang inyong kapatid sa Panginoon Jesucristo na naglilingkod sa isang Diyos, 3 persona, Ama, Anak at Espiritu Santo. Brother Richard Thompson, patuloy nagpapanukala na hanggang sa huling hininga ng aking buhay ay patuloy ko po at masaya kong gugugulin ang aking paglilingkod sa Panginoon sa loob ng kanyang minamahal na iglesyang ito, Seventh-day Adventist Church. Kaya sana kayo rin, mga kapatid, makasama ko sa ganung panukala na maging sa hirap o ginhawa, maging sa buhay, kalakasan o karamdaman, buhay o kamatayan, tayong lahat ay patuloy na magtatapat, maglilingkod, mananatili, at magtitiwala sa ating Panginoon. O ayan, mga kapatid! Bye-bye for now, pero laging tatandaan na mahal ko kayo, pero masigit niyo pong tatandaan na kayo at ako ay masigit na minamahal ng ating Panginoon. Ayan, mga kapatid, maraming salamat sa mga hindi pa mapupuyat. Lipat po sa pag-aralan natin. At kung lulubin ng Panginoon, muli, magkita-kita po tayo bukas alas 6 ng umaga para naman po sa ating devotional program. Bye-bye for now. Love you. God bless.